Ang 911 ay malawakang ginagamit ngayon bilang isang emergency hotline kung saan maaaring kumonekta ang matao sa pulisya, bumbero, rescuer, at iba pang serbisyong pang-emergency. Ngunit alam niyo ba kung paano, saan at bakit ito nagsimula? Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ngayon ang isang trahedya na isa sa mga major factor kung bakit nagsimula ang 911. Pakinggan natin ang kwento ni Catherine Genovese. Noong 1960s sa United States ay laganap na ang mga napaka-disturbing na krimen na kadalasan ay hindi agad nabibigyan ng agarang pagresponde ng mga emergency. Ito'y dahil sa iba't ibang rason. Isa na ang kawalan ng centralized na numero noon ng bansa na pang-emergency. Noon kailangan pang gumamit ang mga residente ng 7 numero upang iparating ang balita sa ibang tao at sa mga pulis. At kung hindi naman kabisado ang numero, ay kailangan pa nila itong hanapin sa telephone book. Kaya noon, mas lalong natatagalan ang mga emergency services hanggang huli na ang lahat. Katulad sa nangyari kay Catherine Genovese. Ika-7 ng Hulyo taong 1935 sa Brooklyn, New York, nang isinilang si Catherine Susan Genovese mula sa mag-asawang Vincent at Rachel Genovese. Lahing Italian at American ang kanyang pamilya. Si Catherine ang panganay at may 4 pa siya na mga nakababatang kapatid. Nakatira sila sa Park Slope ng Brooklyn, New York, kung saan libu-libong mga Italian immigrants ang nakatira. Kilala naman si Catherine ng kanyang makakilala at mga kaibigan sa pangalan na Kitty. Isa siyang mapagmahal na ate, kaya kasundo niya lahat ang kanyang mga kapatid. Taong 1954 habang siya ay nasa senior high pa, ay nagkaroon siya ng karelasyon na lalaki na agad ding nagpropose sa kanya ng kasal. Pero ito din ang panahon na ang ina ni Catherine na si Mrs. Rachel Genovese ay nasaksihan mismo ang isang nakakabahalang krimen kung saan binawian ng buhay ang biktima. Ang pangyayaring ito ay naging dahilan na natroma si Mrs. Genovese. Natakot na may mangyayaring masama sa kanyang pamilya. Kaya nagpasya silang mag-asawa na lumipat sa New Canaan, Connecticut, sa kagustuhan na mamuhay sila doon ng ligtas at matiwasay. Ngunit hindi nila nakumbinsi si Catherine na sumama sa kanila. Nagpasya ang dalaga na magpaiwan sa Brooklyn kasama ang kanyang lolo at lola. Sa edad na 19, ikinasal si Catherine sa kanyang fiancé. Ngunit katapusan ng taong 1954, agad na anol ang kanilang kasal na wala pang 1 taon sa kadahilanan na isa palang lesbian si Catherine. Sa panahong to, walang nakakaalam kung ano ang tunay na dahilan sa hiwalayan nila, kahit ang pamilya ni Catherine. Ang kanyang tunay na katauhan ay nanatili lamang sa pagitan niya at ng ex-fiancé. Una naman siyang nagtrabaho sa isang opisina, pero para kay Catherine, hindi nababagay sa kanya ang trabahong ito dahil masyadong pambabae. Kaya nag-resign siya at nagtrabaho bilang bartender, kung saan naging masaya na siya. Ngunit maliban sa trabahong ito, pinasok na din niya ang bookmaking, kung saan siya ang tagalista ng mataya ng mga sugarol at tumatanggap pa siya ng pera mula sa sugal. Dahilan na siya at isa niyang kaibigan ay naaresto noong 1961. Noon, ang pagtanggap ng suhol mula sa sugal ay iligal pa sa US. Pero agad din nakalaya sina Catherine matapos makapagbayad ng bail. Pagkatapos nakapasok naman siya bilang bartender din sa isang bar na nasa Hell's Queens, New York. Ito na kasi ang nakasanayan niyang trabaho. Sa kasamaang palad, ito din ang huling pagtatrabahuan niya bago ang kanyang malagim na sasapitin. Sa bar na ito mas nagsikap si Catherine at di na niya pinasok pa ang bookmaking. Masipag siya na empleyado kaya agad siya na-promote bilang manager. Pangarap naman niya na magbukas ng sariling negosyo, isang Italian restaurant, kaya mas lalong dinudoble ni Catherine ang oras sa kanyang trabaho upang makapag-ipon ng malaki. Taong 1963, nang nakilala niya at nakarelasyon si Mary Ann, na katulad din niya na katauhan. Nagpasya sila na magsama sa isang apartment sa Kew Gardens sa Austin Street, New York, ang lugar kung saan mangyayari ang nakakagimbal na kapalaran ni Catherine. Kahit abala sa trabaho si Catherine, naglalaan din siya ng oras sa kanyang pamilya na nasa Connecticut
Minsan, dinadala din niya ang kanyang nobya na si Mary Ann tuwing bumibisita siya sa kanyang pamilya. Ngunit pinakilala niya ito bilang roommate. Malaking lihim pa ang kanilang relasyon noon dahil sa panahong to, iligal pang magsama ang magkarelasyon sa iisang bubong na kapareho ang kasarian. Nakakalungkot lang na dahil sa hindi inasahang trahedya, maagang mawawala si Catherine sa piling ng kanyang mga minamahal. March 12, 1964. Muling nag-overtime si Catherine. Bandang madaling araw na ng March 13 nang siya'y nakalabas sa trabaho. At sumakay siya sa kanyang pulang kotse pauwi sa kanyang apartment. Ngunit panandaliang napahinto siya sa may traffic stop. Pagod siya at antok na antok, kaya hindi niya napansin ang isa ring motorista na nakatitig sa kanya ng mariin. Sa ikli lang ng oras na iyon sa may traffic stop, biglang nakaisip ang lalaking ito ng nakakagimbal na plano sa dalaga. At hindi na malaya ni Catherine na siya ay sinundan. Pinark niya ang kanyang kotse sa Kew Gardens parking lot na ilang metro na lang ang distansya mula sa gusali ng kanyang apartment. Ang stalker niya ay doon naman nagpark malapit sa bus stop, kung saan matatanaw lang ang apartment building at parking lot. Bumaba ito sa kanyang kotse na dala ang hunting knife. At mula sa parking lot, naglakad na si Catherine tungo sa gusali ng apartment. Kaso doon sa madilim na iskinita, sa kanya napansin ang taong sumusunod sa kanya. Kaya alistong nakatakbo si Catherine. Kaso sa kasamaang palad, doon siya nabutan sa saradong bookstore na nasa tabi lang ng apartment. Walang haba siyang pinagsasap ng lalaki. Nakasigaw pa sana ang dalaga at ilang kapitbahay din ang nakarinig. Ngunit sa una di nila ito pinansin dahil sa pag-aakalang isa na naman itong kaguluhan ng ibang kapitbahay. Pero sa tapat na gusali, isang lalaki na nakilalang si Moser ang nakasaksi sa komosyon. Mula sa bintana, sinigawan nito ang attacker kaya lumayo na ito sa biktima. Ngunit dahil madilim, hindi nakita ni Moser ang mismong pag-atake kay Genovese. Natulog siyang muli na hindi napansin na sugatan na pala si Catherine. Maliban kay Moser, marami pang kapitbahay sa tapat na gusali ang nakarinig sa komosyon at mga sigaw. Ngunit pareho nilang hindi inalam ang tunay na kalagayan ng babaeng sumisigaw. Sa oras na iyon, halos mawala na ng malay si Catherine, kaya gumapang na lang siya sa likod ng gusali, tungo sa hallway ng kanyang apartment. Kaso nagkataon pa na nakakandado ang pintuan. Ang masaklap dahil ang hallway ay nasa likod, kaya wala nang makakakita pa sa kanya ng mga kapitbahay mula sa ibang gusali. Talagang tadhana ni Catherine ang gabing ito. Binalikan siya ng kanyang attacker. Nagmamasid pala ito sa tapat lang ng unang pinangyarihan. Nang nasiguro nito na walang dumating na parak, binalikan nito ang biktima. Doon nito naabutan si Catherine sa hallway na gumagapang. Gamit pa rin ang dalang hunting knife, tinapos na nito ang kanyang nasimulan. Nakakapanindig balahibo ang gabing ito dahil maliban sa mga natamo ni Catherine, ay nakaranas pa siya ng SA mula sa kanyang attacker. Ninakaw pa ang $49 na laman ng kanyang wallet. Ang una at pangalawang pag-atake sa kanya ay nangyari sa loob lamang ng kalahating oras. At isang tao lamang ang sumaklolo kay Catherine. Ito ay si Sophie Farrar, kaibigan at kapitbahay niya. Agad itong bumaba sa hallway nang marinig ang mga sigaw ni Catherine. Ngunit hindi nga lang naabutan nito ang attacker. Pasado alas 4 na ng madaling araw nang dumating ang ambulansya. Pero nakakalungkot, habang binabiyahe pa, ay tuluyan ng binawian ng buhay si Catherine Genovese. Pagsikat ng araw, kakasimula pa lang ng investigasyon, unang inimbitahan sa interogasyon ng pulisya ay si Mary Ann. Nakatuon sa kanya ang atensyon ng investigasyon dahil na lamang siya ang kinakasama ng biktima. Pero agad din siyang pinakawalan dahil walang sapat na katibayan na makakapagdiin sa kanya. Kumalat naman ang balita na di umano 30 to 38 na mga saksi ang nagpakapipi at bingi. Noong panang maaagapan pa sana ang buhay ng biktima. Ang tawag dito ay bystander effect. Tawag sa epekto kapag maraming tao ang nakakita ng isang emergency o problema, ngunit mababa lang ang tsansa na may tumulong dahil bawat isa ay nag-assume na may iba nang gumawa o tumawag ng tulong. Sa madaling salita, bawat isa ay naghihintay na may kumilos hanggang huli na ang lahat.
Ito ang masaklap na nangyari noong oras na humihingi ng tulong si Catherine. Isa sa na-interview na saksi ay si Robert Moser, ang kapitbahay na nagtaboy sa attacker noong unang pag-atake. Paliwanag ni Moser, akala niya lover's quarrel lamang ang pangyayaring iyon. Madilim din kasi at di niya nakita ang tunay na pangyayari. Sa pag-usad ng investigasyon, maraming saksi nga ang nakarinig. Ang ilan ay nag-assume nga na may tumulong ng iba at ang iba ay nag-akalang normal lang na kaguluhan. Ngunit lumabas din ang katotohanan na may mga saksi talaga na mismong nakakita sa pag-atake. Ngunit mas pinili nila na hindi tumulong dahil ayaw nilang madamay. Isang halimbawa ay ang isa pang kapitbahay ni Catherine na si Carl Ross. Nakita niya mismo ang sinapit ni Catherine doon sa hallway. Nag-aalangan siyang tumulong noon. Ngunit kinumbinsi din siya ng kanyang nobya na huwag nang tumulong upang hindi madamay. Sabi pa ni Ross, noong oras na yon, doon daw siya bumaba sa bintana upang katukin ang ibang kapitbahay at ipaalam sa kanila ang balita. Kaso ang ibang kapitbahay nila ay wala rin planong tumulong dahil sa takot. Hanggang ang balitang ito ay nakarating kay Sophie Farrar, ang 30 taong gulang na ginang na tanging sumaklolo kay Catherine. Isa naman sa tinitingnan na rason kung bakit hindi agad na agapan si Catherine ay hindi agad na iparating ng ilang saksi ang balitang ito sa otoridad dahil maaring natagalan sila sa pagkontak sa pulisya. Kailangan pa kasi ng buklatin ang 7 numero sa telephone book upang tumawag ng pulisya o emergency. Pero pinabulaan na ng otoridad na wala daw katotohanan ang kumakalat na balita na mahigit 30 mga saksi ang hindi tumulong. Sabi nila, tinatayang nasa 100 lamang ang masaksi ang hindi tumulong. Ang ilan daw ay narinig lamang ang komosyon at hindi nakita. Sa investigasyon, ginawang pangunahing suspect ang kinakasama ni Catherine na si Mary Ann kahit wala pa silang pisikal na ebidensya. Duda nila may kinalaman ang babaeng ito at maaring nagugat daw sa selos ang trahedya. Pero sa mga mata ng mga kakilala, alam na alam nilang inosente si Mary Ann kahit nilihim ng dalawa ang kanilang relasyon. Alam ng ilan na mahal at pinapahalagahan nila ang isa't isa. Ang tanging lead lang sa kasong ito ay ang puting Chevrolet na kotse na nakita ng isang saksi na humarurot ng takbo ilang minuto matapos ang sinapit ni Catherine. Makalipas ng 6 na araw, March 19, 1964, may natanggap na balita ang otoridad mula sa Ozone Park. Isang magnanakaw umano ang naaktuhan na nagnakaw ng telebisyon. Wala pa ang may-ari ng bahay, pero naabutan ito ng mga kapitbahay at sinira nila ang kotse ng magnanakaw upang hindi ito makatakas. Kaya ang lalaking ito ay agad na aresto. Isang detective naman ang nakapansin sa kotse ng magnanakaw. Nahawig sa deskripsyon ng puting Chevrolet na kotse na idinitalye ng mga saksi noong gabi ng trahedya ni Catherine. Kaya hindi nila ito tinantanan ng mga katanungan. Hanggang pasimple lang nitong sinabi na siya ang nag-iisang suspect sa nangyari kay Catherine Genovese. Pero masyadong nakakagimbal ang revelasyon ng taong ito. Bukod kay Catherine, ibinunyag pa niya ang iba pa niyang mga nakakagimbal na krimen sa 2 pang babae na nauna pa niyang nabiktima ilang linggo lang bago si Catherine. Ang suspect ay nakilalang si Winston Moseley, 29 na taong gulang, nakatira sa Ozone Park ng Queens, New York. Nagtatrabaho bilang tab operator ng mga punch cards. Isa siyang pamilyadong lalaki at 3 ang mga anak. Ang asawa naman niya ay isang nurse sa isang lokal na ospital. Sa kanyang interogasyon, masyadong nakakabahala ang kanyang mga salaysay. Sinabi niya na wala umano siyang mabigat na rason sa kanyang krimen kay Genovese. Gusto lang daw niyang tumapos ng buhay ng isang babae noong gabing yun. Dahil alam niyang ang mga babae ay walang masyadong lakas kumpara sa mga lalaki. Nagkataon lang na si Catherine Genovese ang kanyang nabiktima. Unang sinampahan ng kaso si Moseley sa sinapit ni Catherine at noong June 8, 1964, nagsimula ang trial niya. Ngunit nag-apila ang kanyang depensa na not guilty umano ang akusado by reason of insanity. Pero noong June 15, 1964, nagtapos ang kaso na nahatulan siya ng guilty with death penalty sentence. Kaso makalipas ang 3 taon, June 1, 1967, ito'y binago at ginawang life imprisonment. Ngunit di dito nagtapos ang kwento ni Moseley. Noong March 18, 1968,
Tumakas siya habang binabiyahe mula sa ospital pabalik sa kulungan. Inatake ni Mosley ang nag-escort sa kanya na correctional officer. Pagkatapos pinasok naman niya ang bahay ng mag-asawang Kulaga at hinostage ang mag-asawa. March 22, 1968 naman, pinasok niya ang isang bahay sa Grand Island kung saan hinostage niya ang mag-ina. Sa kabutihang palad, agad itong naagapan ng pulisya at napilitang sumurrender si Mosley. Dahil sa pagtakas niya at mangho-hostage, dinagdagan ng 15 taon ang kanyang parusa. Ang sinapit ni Catherine, kabilang ang iba pang mga nakakabahalang krimen, ay naging major factor na inilunsad ng gobyerno ang centralized na numero na 911 upang mapadali ang pagresponde ng emergency services at maagapan pa ang mga taong humihingi ng tulong at maiwasan ang mga insidenteng katulad sa nangyari kay Catherine Genovese. At dito nagtapos ang kwento ng kaso ni Catherine Kitty Genovese. Hanggang dito lamang mga ka-curious, maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa rin tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Toche Rivera, Mixer, Nene Habasa from Cubao, Mika Sauchiha, Bilog Maldita, Black Lady, Mia Raimundo, Lazy Explorer from Netherlands, Dos Tiniso from Saudi Arabia, Karen Brescia, Aima Faita, Alcendranario, Arnel Montes, Chris Tulang, Nina Hara from Tokyo, Maria Fumoto, Ravid Avaj, Elma Machico, Ferdinand Abarquez, Christina Marie, Rafael Revamonte from Lapu-Lapu City, Adrian Guerrero, Shinonaga Evelyn, Mad Musicent at Mr. Erwan Macario.